So hello guys, welcome to our vlog, and kung bago ka pa lang sa ating channel, please click the subscribe and click the notification bell para na rin updated kayo sa ating mga next video. So for today's video is aalamin natin yung pagkakaiba ng Mitsubishi Xpander na GLX at dito sa ating GLS. Kasi alam ko guys, yung GLX at GLS is meron siyang nasa 100,000 na difference sa price, ganun. So titingnan natin kung worth it ba talagang bilhin natin etong GLS kaysa dun sa GLX, kasi kung worth it ba yung 100,000 para dito sa pinagkaiba sa lahat dito. So yan guys, at punta muna tayo dun sa harap. So guys, sisimulan natin dito sa harap. So ang unang-unang yung mapapansin na pagkakaiba sa GLX at dito sa ating GLS is etong ating headlight. Ayan. Ganito yung headlight ng ating Mitsubishi Xpander na GLS. Tapos ito naman guys yung sa may GLX. So ayan guys. So dito naman tayo guys sa ating side. So dito naman sa side natin, wala naman siyang masyadong pinagkaiba sa GLX. Pero dito sa ating door handle, dito nyo makikita yung pagkakaiba sa GLX. Etong pindutan na to is wala yung GLX. At yung pindutan na to, pwede nyo siyang gamitin pang lock, ay pang unlock and pang lock ng ating sasakyan. So yan guys. Tapos ito nga pala yung sa may GLX. Yung pinaka door handle niya. So guys, pasok naman tayo sa driver seat. So dito naman sa loob ng ating GLS, ang makikita nyong una na pagkakaiba sa GLX is yung ating push start button. So dito sa GLS, push start button siya, and doon naman sa may GLX is disusi pa siya dito. So eto guys yung ito guys yung sa may GLX. Ayan. Disusi pa siya. So ngayon, tatry natin siyang i-open guys. Tapak lang kayo sa brake, tapos pindutin nyo na. So yan. Naka-andar na siya guys. Okay na. So isa pa dito guys is sa ating siding. So kung mapapansin nyo, yung sa GLS is leather siya. Ayan o. Ganda ng pagkaka-leather niya. Pero dun naman sa may GLX is siya, plastic siya na parang dito sa part na to, ganyan. Pero parang style leather siya kasi meron siyang mga parang tahi-tahi na ganun. So eto guys yung sa may GLX. Ayan. Yan yung sidings niya. So pati din dito sa may ating dashboard. Ayan. Leather din yan sa may GLS natin. Ayan, leather. Pero dun din sa may GLX is plastic din lahat yan. So ayan, plastic lahat yung sa GLX. Pero ito, leather to guys. Ayan. So dito naman tayo guys sa ating steering wheel. So yung ating GLS saka GLX is naka 3 spoke na siya. Pero ang pinagkaiba naman sa GLS yung pinagkaiba ng GLS sa GLX ng ating steering wheel is hindi siya naka leather wrap. Yan. Nakagaya niyan guys. Leather wrap. Tapos eto naman guys yun sa may sa may GLX. Ayan. Ayan, parang plain lang siya guys. Kung mapapansin nyo. And sa GLX naman is meron din siya na itong mga buttons na gaya ng voice recognition na yan. Yung mga pang-adjust natin ng mga volume, and gaya din sa ating GLS is meron din siyang cruise control. Yan. So yung isa pa palang wala yung GLX is yung ating Mitsubishi Active Stability Control. So guys, kung makikita nyo, ito yung ating dashboard. Yan. And dito naman tayo guys sa ating aircon system. So sa ating GLS, ayan, ganyan siya. Iti-tilt nyo na lang siya pataas or pababa para hinaan, ganun. And doon naman sa GLX is rotary type siya, gaya niya, no? Ganito guys. Ganyan yun sa sa GLX. Yan. And kung mapapansin nyo naman dito guys sa ating parking brake
is naka-electronic parking brake yung ating GLS and yung Cross. And yun sa may ano naman, GLX is ganito siya guys. Ayan, ganyan siya. Yan. Ano siya, mechanical pa siya. Yung hindi hatak pa siyang ganyan. Yan. And dito naman tayo guys sa sa ating upuan. So sa ating upuan naman guys is same lang din siya ng upuan sa GLX na ano siya guys, yung fabric seat yung ating upuan. Yan guys. So dito naman tayo guys. Yung isa pa palang wala yung GLX is yung ganito, yung armrest niya. Yan. Walang ganyan yung leather armrest yung GLX. So guys, dito naman tayo ngayon sa ating second row. So dito is wala naman siyang masyadong pinagkaiba sa GLX. Halos same lang din siya ng luwag. And daw nga pala guys, yung pati yung makina ng GLS at GLX same lang din naman siya. Kaya goods lang din naman kung ang mapipili nyo is yung GLX. Pero kaya nga natin tinitingnan yung pagkakaiba kung sakto lang ba, kung worth the price lang ba yung pinagkaiba niya sa GLX at GLS. Na alam ko nasa around 100k yung difference niya sa price. So yan, same lang din naman siya dito guys. And dito yung ating aircon system. And guys, and yung ating third row, ayan guys, maluwag siya guys. So ayun guys, sa tingin ko yun naman na lahat ng pinagkaiba lang ng GLX and sa GLS. And comment nyo na lang guys sa baba kung meron pa kayong nakita na magkaiba pa, ganun, na may pinagkaiba pa bukod sa mga sinabi ko. And comment nyo na rin guys kung sa tingin nyo ano yung worth it bilhin, kung ito bang GLS or yung GLX. And syempre para sa akin, mas pipiliin ko yung GLS guys. Parang worth the price naman yung pagkakaiba nila. Parang malaki din talaga yung pagkakaiba nila. Gaya na lang dito sa electronic parking brake. Diba? Mas siya, mas madali siya. I-click mo na lang siyang ganyan. Diba? Basic. Kesa naman dun sa hahatakin nyo pang ganun. Sakit sa braso. Pipindutin nyo pa, hatakan nyo pa. Ito, hatakan nyo lang pataas. And pag pipindutin nyo lang. Tapos meron pa nga pala siya guys na auto hold pag sa traffic, ganun. Kaya sobrang worth the price naman talaga guys. Yun lang guys. And kung gusto nyo pang gumawa kami ng ibang video or may mga tanong kayo na pwede namin gawa ng video, pwede nyo namang i-comment sa ating comment section and tatry namin gawa ng video yun guys. And kung na-enjoy yung video na to, don't forget to click the subscribe and click the notification bell para na rin updated kayo sa ating mga next pong video. So yun lang guys, and thank you for watching.